Nasaan na ang tunay na bayani? Sino na ba ang tunay na bayani? Welcome sa inyo namang malapit ng maging paboritong background noise. Ako po si Russell Ito naman po si Lennon, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Yon! So ito na naman po kami nanggugulo sa inyo. At katulad nga ng sabi ni Russell, background noise na naman. Para sa lahat ng mga Oo, naglalaba ngayon, nagda-drive, at wala lang magawa sa bahay. oo, Hello sa po. mga inaatake ng mga kung ano-anong pag-iisip, at least may kasama kayong Hmm, mag-isip, distract ng kahit papaano. Pan-distract. Ah, Hindi ko alam kung healthy distraction ito, pero obviously distraction ito. Kamusta ka ba nun? Ako lately, I've been into binge watching ng Game of Thrones, and Ay, dami wow. akong nakikita dun na dami kong realizations. Alam mo, bago yun nag-binge watch ako ng mga naging paborito kong anime series. Mhm. Ano talaga, totoo rin 'no, 'pag pinanood mo siya nung bata-bata ka, iba yung dating niya sa'yo. Tas 'pag pinanood mo siya ngayon sa current na estado ng buhay mo, sa current na frame ng iyong pag-iisip, marami ka ring makukuhang bagong insights. Totoo pre. Oo. Parang ano raw yan eh, di ba? Kapag ka nagbasa ka ng libro, especially ng novel, yung una mong pagbasa, iba yun sa pagkabinasa mo ulit yung libro after some years, after some months, na may time na lumipas. Kasi nga yung konteksto mo rin, nagiging iba. Kaya yung pananaw mo rin dun sa sa kwento, sa bida, sa plot ay nag-iiba, nagmamature. O sa iba I think nagiging hindi mature. siya tinawag na novel without that reason, without that purpose. Mhm. Kaya nga siya novel, Kasi bago. Galing bago, nga. Galing mo ba ah. novel nga, So, every time ikaw i-a-approach mo siya, there's always new. Yeah. Kumbaga, you will never be the same person who read it yesterday or Ah, 3 years shit. ago. Ganda ng quotable quote. Ah, Ayun, isa sa mga nakita ko dun na, hindi ko masasabing very, hilig ko, pero meron hindi siguro penchant, pero interest siguro. I find Aha. it interesting yung Art of War. Ni Hindi Sun ni Tzu. Sun Tzu, hindi ni Sun Hindi ni Tzu. Sun Tzu. Kala ni Sun Tzu. Kumbaga yung the manner with which, humanity would, wage wars over anything. Ngayon kasi, Mhm. yung war kasi sa'tin, dahil nga na ang dami nating mga pandaigdigang digmaang nasaksihan sa kasaysayan. Mhm. We have, ewan ko, it might sound controversial, pero tayo mismo as bansa bilang mga Pilipino, hindi tayo gano'n kamulat, hindi tayo gano'n ah, sensitibo sa tunay na anyo at, consequence o kapalit ng giyera o ng digmaan. Napakalayo natin dun sa historical roots. Kumbaga, unlike kung ikukumpara natin sa iba't ibang mga bansa na talagang naroon na talagang ini-embed nila sa sa studies, Sa talagang national consciousness. ka ayan, I think yun ang pinaka-best na best pa, pinaka-best na
term, yung collective nating kamalayan, yung nationalistic nating kamalayan. Wala, ang layo kasi wi halata mo yung quality ng mga contents natin for entertainment, we barely touch that theme. Pero we have been severely affected by such wars. Yung mismo yung formation, yung emergence ng ating bayan, isinilang siya sa digmaan, 'di ba? And yet tayo walang kaano 'no, ewan ko, gusto kong sabihin 'yun, mangangasa akong sabihin 'yun. Kasi ano, tingin ko napaka-lax natin 'no, napaka-lax natin sa part na 'yan. Um, kaya ayun, medyo na-touch din dun yung, gusto ko sanang pagkuwentuhan ngayon, yung konsepto natin ng bayani 'no. Okey yan, sige, sige. Hindi ko pa tapos ang Game of Thrones, so please wag niyo ako i-spoil as if Anong na season mo na, mahilig. boy? Season 7 na ako, so Okey, patapos ka na. patapos na ako, papunta na ako sa dulo. Um, pero ano, marami kang personalities dun na hinangaan. Kumbaga kung ikaw yung tipikal na Pinoy na, ah, naniniwala sa bida mentality and naniniwala ka sa savior mentality na merong isang knight in shining armor o merong isang hero na mag-e-emerge na ililigtas yung bayan mula sa mula sa kanyang pagkakalugmok. May mga ganyan tayong paniniwala. Mhm. O madalas, milyon-milyon tayong naniniwala na, kapag, may iniluklok tayong isang tao, magiging maayos na ang lahat simula sa presyo ng bigas. Idealized. Ah, 'Di ba? Um, Ibig ko Messianic sabihin, complexity rin yan. oo, 'yun yung kabilang side, nung gano'n nating ano ba 'yan, kabaliwan o pagkaka-attract sa ganiyang mga notion. Um, Mhm. Ayun, kung meron lang silang common denominator sa mga naging bayani sa atin at yung mga tinuturing nating bayani ngayon sa makabagong panahon, laging laging mas less yung pag-iisip sa sariling buhay at safety, 'di ba? At mas, pronounced yung pagiging available para sa iba. Totoo ba yun? Sa tingin mo nun, yun pa rin bang yun ba talagang konsepto ng bayani? Ang ganda nung ano, Sel, gusto kong before kong anuhin yan, tumbukin yang tinutumbok mo ngayon. Gusto ko lang balikan yung ano, nabanggit mo nga, 'di ba? Na kasi parang sobrang detached na tayo dun sa kasaysayan natin actually, hindi lang sa conflicts hindi lang sa mga giyera. Kasi if we compare sa other nations, sa other peoples, yung ibang ano, especially mga kapitbahay lang natin sa Southeast Asia, talagang gino-glorify nila, 'di ba? Yung kanilang mga bayani, yung kanilang mga heroes. Whilst as minsan naiiwan na lang as household names. Rizal o tawag dito, Bonifacio halimbawa, Aguinaldo, parang household names na lang. It's a symptom para sa akin nung detachment natin as a people sa kasaysayan, sa alam mo 'yun, kasi iniisip natin minsan matakot tayo sa sa history subject, iniisip natin, well, kasalanan din naman minsan ng ilang mga teachers na or ng syllabus, hindi ng teacher, ng syllabus na nagfo-focus lang sa memorization ng dates tsaka ng mga pangalan. Anong buong pangalan ni Rizal? Sus, may anong magagawa nun sa anong pangalan ng ng yaya niya? Wala akong magagawa sa buhay ko yun. Pero yung kwento, yung realization of what he has done, yun meron. Yun sana yung dapat maging focus, no?
Ngayon, going back diyan, naalala ko diyan sa sinasabi mo nga yung, kaya mong i-sacrifice yung sarili mo, yung bayani, yung hero na kino-consider natin ay gano'n, eh. I mean, just think for example, punta tayo sa ano, um, sa simbahan halimbawa. When we think of heroes, heroes of the faith, we think of the martyrs, 'di ba? Kasi kaya nilang ialay yung sarili nilang buhay para dun sa pananampalataya nila. And yun yung sa simbahan. Punta tayo sa literature naman, dami rin natin makikitang mga examples ng mga ganyang heroes, no? Halimbawa, if you remember dun sa isa sa pinaka last na talagang pinipilahang mga libro nung lumalabas yung panahon na ng Harry Potter, di ba? Sa end nun, ang ganda kasi ng trajectory doon ni Harry Potter, sa end nun, tinanggap niya yung death. But that death um, did not result as a consequence. Yung sa consequence ng death niya na yun ay hindi yung namatay lang siya, kundi namatay yung antagonist, di ba? So, may ganun tayong idea ng hero na parang someone who can rise up, who can give up everything para dun sa isang bagay na o sa pananampalataya o sa bayan o sa minamahal. Depende, di ba? Pero dahil nga masyado rin nating na-idealize ng gano'n, medyo delikado rin 'yun kasi, at the end of the day, tao lang din naman itong ating mga kino-consider na mga bayani. Kaya ang ganda nga na nabanggit mo na kasi ako ang bini-binge watch ko ngayon ng mga ano, mga K-drama, kinain na akong sistema. Pero inaano mo ng nagbi-binge watch ka ng Game of Thrones. Kasi isa sa para sa akin, isa sa pinakamagandang nagawa ni G.R.R. Martin diyan sa kanyang Game of Thrones. Kasi yung mga characters ay hindi black and white. Yung mga characters ay puro gray. Kahit yung mga bida, kahit yung mga main characters, may bahagi nila na hindi pure na white na pure person, parang divine, di ba? Naalala ko diyan pre, yung isang libro isang dakilang ano pre, isang dakilang manunulat at mananalaysay na Pilipino, si Nick Joaquin. May libro siya, ang title ay ano, A Question of Heroes. Sabi niya doon, ang kinayunik daw ng heroes natin, especially sa ating mga, kasi ang pinidiscuss niya daw yung mga heroes ng Pilipinas. Ang kinayunik daw ng mga heroes ng Pilipinas is that postmodern yung ating mga heroes. What does it mean? Hindi idealized kasi human sila. You have, for example, Juan Luna na pinatay niya yung kanyang biyenan at yung kanyang asawa dahil sa pagsiselos. Si Rizal na babaero. Si Bonifacio na mainitin ang ulo na marami, aminin natin sa hindi, marami siyang mga desisyon na talaga nagkaroon ng scars sa panahon na yun, di ba? Si Aguinaldo na sabi niya, ang ganda ng sabi doon ni ano ni Joaquin. Si Aguinaldo, kung tinuloy niya yung pag-atake sa Manila at hindi siya nakinig sa mga Amerikano, hindi magkakaroon ng ano, ng Philippine-American War. Hindi magkakaroon ng American occupation at hindi siya mafo-fall into disgrace. Pero dahil nakinig siya, dahil indecisive siya, yun yung kasalanan niya. So, yun yung ano yung heroes natin sa Pilipinas, yun yung kinayunik natin na yung heroes natin ay postmodern, katulad ng mga heroes, ng mga characters ng mga postmodern na literature like Game of Thrones. Hindi na tayo yung katulad ng dati na mayroong Prince Charming, mayroong inaaliping Cinderella o Snow White, tapos merong bruha na pure evil. So, ayun lang. Ang ganda lang nung ano na yun. Yun lang yung aking realization doon. Ang ganda nun, parang ano 'no,
Sa tingin ko malaki din yung ambag ni Friedrich Nietzsche dun sa pagpapayaman ng kaisipang 'yan. Kasi meron siyang libro yung ano, 'di ba? Beyond Good and Evil yun, eh. Mhm. Yeah, yeah. Oo, and, yun nga, actually natumbok mo yung gusto kong sabihin na hindi ko masabi 'no, you really know what to say. Hindi hindi siya pure white, yung mga bida halimbawa yung pini-present na quote unquote protagonists doon tulad ni Daenerys or Mhm. ni Tyrion, hindi sila yung hindi sila yung purely na parang immaculate na ano, na hindi na sila magkakamali and Exactly. meron nga doong mga uri ng tao na ma-appreciate mo din sila kahit gano'n sila kakupal. Aha. Yeah, yeah, Oo, yeah. sample do'n yung tatay nila na Lannister si Tywin. Mhm. Si Tywin. Tywin, you can see na ano siya, military strategy kukuwento ko si Tywin kasi napanood ko na at namatay na siya so okey lang. Ay Kaya sorry, okey na. nag-ano na ako, nag-spoil na tuloy ako sa mga hindi pa nakakanood. Ah, as a military man grabe. Ah, mahahangaan mo kumbaga yung the way na pino-portray siya. As a family man alam mong medyo nagkukulang siya and definitely alam mong hindi siya kung gusto mong i-demonize siya, you can always demonize him and you can always perceive him being at the wrong side ng history ng Yeah, ano yan, Seven Kingdoms. ng Seven Kingdoms. Pero Oo, pre, teka, putulin muna kita habang ano, dahil tapos mo na naman yun na namatay na din si Tywin dun sa nasa episode, nasa season 7 ka na naman. Actually, hindi masyadong napakita kasi dun sa series eh. Pero sa mga libro raw, kasi di ba original naman talaga yung libro, mayroong parang idea doon na, di ba, bakit pangit daw yung kanyang pakitungo kay Tyrion. mm, Kasi hindi dahil lang sa pandak siya, kundi dahil parang mayroong tsismis, mayroong duda na parang si King Aegon, yung dating Targaryen. yung last na Targaryen king, ay nagkaroon ng relation dun sa asawa niya at nabuntis yung asawa niya. Tapos si Tyrion Lannister yung naging bunga. Kaya rin siya panda kasi nga yung mga magkakamag-anak yung mga Targaryen eh. Kaya nagkakaroon ng yung incestuous, di ba? Kaya may Yeah, deformation. yeah. May ganung detail sa libro. Kaya maano mo rin na parang, ay, okay pala, maunawaan ko bakit ganun siya dun sa anak niya. Hindi, pero from time to time dun sa series naman kasi whenever he wants to get things done, si Tywin will acknowledge yung strengths kahit ni Tyrion, kahit he despises his child kumbaga. Like nung ginawa siyang interim na ano, Hand of the King. Hand of the King, 'di ba? Because you are my son and, he acknowledges lang and gano'n din, in dealing with his enemies, yun nga din yung ano, eh, yung sinasabi ni Sun Tzu 'di ba, "Keep your friends close and keep your enemies closer." 'Di ba? Yung the way yun yung ano, eh, yung hindi lang porke kaaway mo, eh, papatayin mo lang talaga agad, eh, parang hindi siya katulad nung mga kilala kong quote unquote "bayani" daw na, Itumba na yan. itong ba na yan kasi, ah, dina-damage nila ang aking ano, inner peace, yan. Pero totoo yan, Actually, pre, kasi yung question din, ikaw, i-discuss mo. Ano ba talaga yung kasi pag bayani, kapag hero, lagi nating ina-associate dun sa virtue ng courage, ng yes, tapang, di yes. ba? Oo, Parang, tapang. okay, si Magellan, si Lapu-Lapu, matapang siya kasi hinarap niya yung mga yung mga unang mga mananakop without thinking na kaya nagkaroon ng gano'n dahil hindi sa
Hindi dahil sa iniisip niyang mananakop yun, kundi dahil may kaaway niya yung hari ng ano, ng Oo, Sugbo, 'di may ba? political qualms siya dun kay Humabon ba yun? May humabon, oo. So, anyways, Nababadingan yata siya dun kay hindi, joke lang. ano ba talaga pre yung ano, yung courage niya, 'di ba? Yung Yung tapang, Kuradio. kuradyo, Eh, 'di ba? Ano ba bago talaga bago ito? bago ako pumunta diyan, gusto ko lang i-highlight din yung sinabi mo, ang ganda nun, yung pagka-quote and quote postmodern ng mga bayaning Pilipino, at least yung mga Mhm. traditional na, tinuturing nating mga bayani, they are just people kumbaga and talagang Yeah, we made sure na, hin-highlight talaga natin yung humanity nila, yung pagiging impulsive ni ganito, yung pagiging indecisive, yung pagiging promiscuous ng isa. I mean, bakit mahalaga yun? Kasi una, binibigyan tayo ng ano, ng mas klarong appreciation and understanding na kahit sino tayo puwede tayong maging bayani. Basta yun, exactly. basta ano tayo, we we rose up tuloy, we rose to the challenge. We The we challenge, yeah, yeah. accepted 'no, we accepted the call. Isa pang factor dun is yung hindi kasi sa tingin ko hindi courage, eh, 'yan. Pero di-discuss ko Ay, 'yan sa'yo. sige, Hindi sige. courage ang foundation ng pagiging bayani. Tingin ko ano, at the end of the day, sincerity pa rin, 'di ba? Yung mga bayani natin kahit gaano kakupal, pero dahil may ginawa sila sa bayan, hindi yun basta-bastang madi-discount. Gusto kong i-highlight yung importance ng truth, nung truth itself, Mhm, yung truth and yung love of truth doon. Kasi ang dami nating mga naging narratives, 'no, we were fed so many narratives sa sa simbahan, sa, panitikan, na ang dami nating in-exaggerate 'no. mhm. Si ganito ay, may ginawang mga ganitong kababalaghan et cetera, bla, Pumatay bla, ng bla. dragon. Oo, 'di ba? Oh, yung mga gano'n na exaggerations, 'di ba? Na para lang mailagay natin siya sa pedestal na we are Mhm. not like them, 'no, and, sa tingin ko yun yung role nung naging myth o nung mutos dati. Yeah, Pero sabi nga ni Auguste Comte, napaka-limited kasi nung, um, language. So, dahil hindi hindi nila ma-express directly or scientifically yung isang phenomenon o yung isang reality. We use images wherein we can effectively communicate. Kaya nga yung paboritong theme ni Lennon, mga kaibigan, sa psychology, yung Oedipus Rex at saka yung Electra Complex. Yan ay myth, 'di ba? Yan ay myth yan, myth. yeah, yeah, yeah. Pero, ah, it it, it is painstakingly trying to take into account, uh, a thing which is already, occurring, kumbaga present siya sa reality pero hindi kasi natin ma-capture, eh, Mhm. and ma-explain scientifically. Gano'n din sa mga heroes 'no. The more na mas tao sila, the more natin silang mas na-a-appreciate, at least sana. Na Pero ang ano mo, problema kasi, makikita mo sarili mo. oo, problema baliktad, eh, sa Pinas, dahil nga mas tao siya, the more na they are being held in contempt or treated in contempt kasi, putangina, eh, ganyan naman pala yan, eh. Pre, mapapansin mo yun sa ano, 'di ba, nabanggit mo na nga kanina yung entertainment sa Pilipinas. Mga nakaraan nagkaroon ng issue, 'di ba, bakit daw mas kino-consume ng mga Filipino yung mga Korean novelas, dati mga, Latin American, 'di ba, mga Mexican novelas. I think kasi isa doon is that 'pag tiningnan natin yung mga telenovelas natin sa Pilipinas, ngayon medyo nakikita ko, ewan ko, hindi na ako nakapanood, pero I think na nagbabago na paunti-unti.
Pero meron kasi tayong konsepto na yung bida kontra bida na black and white lang. Na yung bida ay laging inaapi, tapos sa pagdating sa dulo, siya yung magwawagi. Tapos yung kontrabida ay talagang masama lang talaga siya. Wala talaga siyang Oo, redeeming point, totoo 'yan, totoo 'yan na parang nag-e-exist lang siya para maging kupal do'n sa 'di ba? sa daigdig na 'yun merong dapat dumating Parang para tagapagligtas na para umangat ka, kumbaga okey ang buhay, tapos biglang masasadla ka sa pinakailalim ng kumunoy tapos unti-unti kang aahon kasi may mga tutulong-tulong sa'yo konti until makilala mhm. mo yung ultimate na tutulong sa'yo. Pero alipin ka, tapos yung evil, yung presence ng evil is mayaman, makapangyarihan, maimpluwensiya kasi kahit nagsisinungaling, kahit sigawan mo yung TV na, "Ay hindi nagsisinungaling lang siya, huwag kayong maniwala sa kanya." Hindi, hindi ka maririnig nung direktor, 'di ba? Tapos in the end, kapag ang mga last week na ng finale, dun lang mag-i-intensify yung mismong conflict, maraming mga paborito mong characters yung mamamatay, tapos ultimately it will give you the satisfaction, "Ay namatay na sa wakas yung kontrabida." Then darating sa huli yung pulis. Laging late. Oo. Well, kung meron Tapos silang may mga sayawan, ay sorry ano pala yung 90s movies pala yung nasa isip ko. oo, mga 90s, 80s movies, hindi puwedeng walang outing, tapos after ng during the outing may kantahan, then biglang Meron din. dun na lalakas yung presence ng kontrabida, Pero yun nga Sel, eh, 'di ba? yung we can see yung reflection nung ano, eh, nung ideal nating mga Filipino sa kung anong bida, kung anong hero, na parang Magsasalba ano sa'yo siya, sa para siyang baha, Diyos. oo, magsasalba sa'yo sa baha, Mhm, oo, exactly, yung may messianic tipong complex nga. dapat invincible yung hero mo. Mga tipong, ito si Juan, ito magsasalba sa Pilipinas. Sa loob ng ilang buwan, okey na lahat, Oo, 'di ba, na masaya na tayo. masaya na tayo, meron na tayong bagong, ano ba May tawag ano diyan, tayo, yaman na continent, tayo ng Singapore. 'yan, na may mga commodities na magiging mura at mapapamura ka sa presyo. Ay naku, ito na naman tayo nun, ba't kasi tayo nagkagano'n? Yun nga tulad niyan, ah, na alam ko hindi lang naman tayo yung ganito mag-isip or yung may ganitong klase na appreciation, pero alam kong hindi tayo gano'n kadami at hindi tayo majority. Like tayo siguro sa panahong hindi masyadong diniscuss ng teachers natin yung buhay ni Macario Sakay at yung importance niya sa emergence ng isang republikang Pilipino, 'di ba? Si Sakay, yung tatlong pare na aktivista, Talagang pare. yun yung yun yung precursor ng mga ng mga religious leaders natin na very active sa civic rights movement, eh. Civil rights pala, civic, iba tuloy. Um, yung importance ng mga babae nating bayani, 'di ba? Mhm, Yung tinatamasahan nating hindi ko alam masyado siyang cliche kasi pakinggan, pero may truth dun, eh. Yung tinatamasa nating freedom, ito sila yung kasi nun, eh, nagtanim. pasimuno, Kahit gaano sila kahina din as human beings, kahit may mga narrow-minded sa kanila na hindi nila naman na-foresee talaga yung future, pero they just did what they can do, 'no? Um, Yun sa tingin ko medyo nagfo-fall short tayo dun as bayan, 'di ba? Kaya natutuwa ako dun sa mga taong may gano'ng appreciation and may hindi lang kasi dapat knowledge, eh, yung appreciation ba ng mga heroes natin. yeah, Ikaw may tama tanong ka rin. sa'kin yung Mhm. courage lang ba yung batayan? Actually,
Yung commitment sa truth, yung magbibigay sa'yo ng courage. Kasi Yan, ang ganyan, sige sir. daming ang daming mga matatapang, halos lahat ng mga naging matapang sa kasaysayan, yung mas inuna yung tapang, sila yung mga maririnig at mababasa mo na nag-attempt ngang i-conceal yung truth at patayin yung mga advocates niyan. Ang ganda yan. Pero kung may commitment ka sa truth, kahit gaano ka miserable ang buhay mo, kahit gaano ka kaliit sa lipunan, it will give you the courage to rise, 'no? And kung sakaling ang vocation mo is ikaw lang yung yeast, pampaalsa ka lang at mawawala ka na lang sa masa, eh, wala tayong magagawa, yun ang bokasyon mo, eh. Mm. Parang, kung naniniwala kay Jesus Christ, eh, gano'n naman practically gano'n naman nangyari. He witnessed to the truth and, that truth killed him. Mm. Pero his following did not stop on the cross or did not stop after his few eyewitnesses or disciples were also killed or have died. Kumbaga Yeah, gano'n that's true. yung bottom line. Sa tingin ko hindi courage, yung commitment sa ano, sa katotohanan. Having said that, ako naman ang may tanong. Ay, ano yan? Ah, Naman ako. bayani, ang sinasabi nating bayani is yung mga nag-aalay ng buhay para sa iba, 'di ba? Pero ako wala akong problema sa mga ano natin, dito sa mga modern day heroes natin. Ito lang ang tanong ko, kasi baka kasi, para sa'kin lang, baka masyado lang nating niro-romanticize, sine-sensationalize yung sakripisyo ng mga kapwa nating manggagawa, healthcare workers, yung mga tapat, yung mga genuine, yung mga walang bahid ng pulitika o ng pagkamakasarili na uniformed personnel, ah, NGOs, volunteers, mga bayani sila, oo, wala akong issue dun. Pero matuturing ba nating bayani kung ipinipilit natin silang sa kanila, kumbaga yung condition ng society, ipinu-push, kumbaga ini-impose sa kanila na mag-alay sila ng buhay. Sa paanong paraan? Kawalan ng benepisyo, kakarampot na benepisyo o sahod, delayed paminsan, kawalang hustisya, kawalang oportunidad na mas matuto pa, mas mag-grow sa field. Okey yun. Kasi kung vocation nga, eh, if you're offering, take for example natin mga guro. Sa setup or health workers o mga guro gano'n, ang sa setup is you are giving yourself, you're offering your time, your energy, everything, almost all your life, naalay mo para sa iba, sa mas nakararami, sa mga pasyente, sa mga estudyante. Pero itong mga current conditions, ini-impose sa'yo to the point na wala ka namang choice kundi mag-alay ng sarili. Kumbaga hindi ko kine-question yung pagiging genuine nung pag-aalay o sakripisyo nila, pero sa tingin ko ano, baka baka nagiging bayani sila, pero ano, ano ba yung tawag diyan? May dimension kasi, may factor yung pagiging bayani na you are freely offering yourself, eh. Pero kung ini-impose sa'yo yun, 'di ba, bayani ba sila o biktima din, Totoo yan pre, kasi 'di ba? in a way, yung mga halimbawa, yung mga guro na umaakyat ng mga bundok, tumatawid ng mga ilog, yung mga ano rin, mga mediko, yung mga doktor din na gano'n din ang ginagawa o yung sinasabi nila yun kahit yung mga OFWs kasi nakakatulong sa ekonomiya ng bansa yung kanilang mga padala. Naghihirap sila and they are doing it genuinely. Bayani sila, oo, I can really say na
they are heroes. Pero yun nga pre, yung delikado is that we tend to romanticize it. Nabubulol ako. Nino-normalize na natin yung kanilang situation. Okay, tumatawid ng ng bundok, tumatawid ng dagat, hindi naman dagat, ng ng ilog. Ay, napakagaling nila, bayani sila. Yun lang, naiiwan lang tayo dun sa papuri. Tapos yung mga nasa powers that be, ganun lang din, pinupuri lang din nila. Ano yun eh, pre, nakita mo yung pinagdadaanan nila, ibig sabihin, dapat gawang paraan kung kung meron kang authority, di ba? Kung meron kang means, gawan mo ng paraan para ito mismong mga taong to na tinuturing mong bayani ay makapag-continue sila na magawa yung kanilang genuine giving of themselves na mas madali. Kasi malay mo, kung paggawan mo yan ng maayos na mga daanan, isang maliit na halimbawa nga yan, mga tumatawid na o bigyan mo ng mas maayos na kalagayan yung mga villages dun sa sa kabundukan para yung mga mediko, yung mga doktor at yung mga teachers ay hindi lamang yung mga talagang willing na mag-sacrifice na mag mamasyal, mag-travel, kundi yung iba rin mismo ay magkaroon ng lakas ng loob na mamuhay doon para magturo rin o kaya maggamot din. 'Di ba? Kung bibigyan mo ng ganong chance, magkakaroon ng mas malawak na pagkakataon yung mga genuine heroes na tumulong din sa mas marami pang tao. Mas marami pa dun sa mismo tinutulungan nila ngayon. And that is, kung hindi ka lang mananatili dun sa pagro-romanticize na, ay shit, bayani tong taong to, napakagaling niya, napakabait niya, no? Tulungan mo. Kung mabait pala yan, anong sinasabi sa'yo? Pwedeng ikaw, hindi mo pwedeng gawin yan kasi iba-iba naman tayo ng calling. Pero, anong pwede mong gawin, 'di ba? 'Yun yung tanong eh. 'Yun yung minsan na kasi minsan ito magko-coin ako ng term. Minsan hindi madalas. Meron tayong audience complex. Masaya na tayong maging audience lang. Nakikita natin from afar yung nangyayari. We judge it. Parang nasa TV ulit. Yun nga. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. Nasa TV ka, sisigawan mo, makikiramay ka dun sa bida, magagalit ka dun sa kontrabida, pero wala kang magagawa kasi hindi ka naririnig ng direktor. Pero in real life, kadalasan may magagawa ka kahit sa munti mo lang na paraan. Lalo na yung mga talagang may authority, di ba? Talagang silang may magagawa para makatulong dito Kaya nga, going back doon sa question natin kanina ng courage, tama kasi ang galing ng mo Hindi lang siya talaga courage para maging bayani ka. Kasi may courage din naman nun si Genghis Khan nung sinakop niya at pinatay niya ang napakaraming tao. May courage din naman nun si Hitler. May courage Pwede kang magkaroon ng courage kahit na kang pinakamasamang nilalang sa mundo. Pero yung sincerity, yung genuineness of being, supposedly dapat nag-a-attract yun ng iba. Kung genuine yung tao, kung nakikita mong genuine siya, dapat ma-attract ka rin. Dapat mabuhay din sa kalooban mo kung anong pwede mong gawin para tumulong, para ma-facilitate. Hindi ko alam kung anong tamang term. Pero yun yung yun yung I think kulang. Yun doon tayo nagkukulang minsan. Tapos ang ganda, sige, bago ako magtapos, ang ganda nung mo Sel, na minsan kasi dun dahil nga we romanticize things na mga bayani ito, mga modern day heroes. But at the same time, we create the situation. We create the injustice that they have to face. Kaya sila nagiging bayani kasi nino-normalize nga natin yung 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 situation, di ba?
wherein kailangan nila mag-ano talaga, Oo, 'di ba? stand up. Kasi kung ibe-better mo yung situation, hindi naman nila kailangang mag-ano, eh, mahirap. Anyways, eh. Yeah, ako hindi ko question, they are for me, para sa'kin, bayani sila. Pero what if yung mga bayani natin tayo yung sumusugat, 'no? Yan, At yan. ang pinaka nagda-damage sa kanila, nabanggit mo nga yung audience mentality, yung culture of silence, Mhm. indifference. Bakit? As long as hindi ako nasasagasaan niyan, hindi ako nagagalaw, ang pamilya ko ay safe, hindi nagagalaw ang aking enterprise, ang aking kabuhayan, hindi ako mangingialam. Komportable na ako, Exactly. eh. At iiwan ko yung mga yan para sa mga gustong mag-ingay. Wala akong pake diyan, until apektado na ako. Mhm. That's Ah, true, tignan mo yung mga apektado, eh, talagang sila na ngayon yung parang nakiki-champion na sa social media na, "Grabe, grabe kasi ganito, ganyan, ganyan." Pero yung mga original na hindi naman sila nag-aaklas, eh, naglalagay lang sila sa kamalayan na, "Uy, baka sumosobra tayo, baka nagkukulang tayo." 'No, yung mga nagfa-fight para sa social justice. Very malapit sa aking puso itong temang 'to kasi nung bata tayo, ito yan. lang yung tanging subject na napapasa ko ng ano, pag-aaral. Sibika, kultura, kasaysayan, Sibika, heograpiya, 'di ba? eh, kasi Kasi civics, 'di ba? Yung mga bayani talaga kabisado ko pa dati yung mga ano. Pero tama ka dun, hindi sapat yung kabisado mo lang yung buhay o yung tsismis tsismis tungkol sa kanila. Yung impact nila, unang-una, yung impact nila tulad nung Gombursa o yung mhm. Majoa, Badyo. 'di ba? Asar ako dun. Yung Majoa, yung Gombursa, ah, napagbintangan, natag, eh, Natag. natag. Wala silang ginawa kundi i-pursue lang, i-promote yung social justice. Ngayon, may mga mas matapang na nakakita at mas capable mag-lead ng mga tao. 'Di Na humantong sa na-inspire. ano, humantong sa mutiny 'yun, 'di ba? Una-una yung mutiny. Nauna yung mutiny, Oo, sila tapos para silang naging napagbintangang ano, scapegoat. oo, sila napagbintangang ano, pakana Oo. ng mutiny. Kasi yung isa, nakakatawa dun yung isa, I think si Zamora ata yun. Matanda na yun ata eh. O hindi pa. Nag-invite siya ng mga kaibigan niya na maglaro sila ng baraha. Eh, ang ginamit niyang terms dun sa sulat niya, ihanda ninyo ang mga armas, which means pera, pangtaya. At narito na ang bomba, parang yung card. Siyempre, di mo maide-defend yun kasi mukha ka Oo, talagang nag-ano, subversive nag-organize sa yung mutiny. kumbaga, oo, yung mga gano'n, 'di ba? People, Mhm. they are still people kumbaga. Kaya yung mga skeptic siguro yung mga ano, mga people na walang pake siguro sasabihin nila, "How convenient to invoke your humanity kapag na nabangisan na na nadungisan na yung iyong nobility o kung ano man tawag." Pero hindi, eh. More than heroes, they were citizens first. They were sons, they were daughters first, 'di ba? They were Totoo yan. children first, 'no? Kaya nga ang isa sa mga favorite ko pre, na alam mo naman yan ng mga santo, kasi we consider din naman at least sa Catholic faith na Heroes of the faith, yung yeah. mga heroes of the faith ay yung mga santo. Sa mga favorite ko si Saint Augustine. Kasi Same. feeling ko kung hindi siya nagsulat ng confessions niya, hindi niya ni-reveal kung gaano siya kagago, yung mga hagiographer, feeling ko
isusulat din nila katulad ng ginagawa nila sa ibang mga santo in the antiquity. Lumulutang siya sa Oh, 'di ba? ecstatic odor of sanctity with Pumatay siya ng 3 dragon. meron siyang beatific vision kung saan et I mean, cetera. hindi ko naman kino-question, puwede naman talaga nagkaroon ng mga himalang gano'n, 'di ba? Pero Yeah, minsan, yung mga hagiographers kasi they tend to yun nga, yung nasabi mo na kanina, gumawa ng myth, para mailagay sa pedestal. In contrast, si Agustin, napakakaiba niya para sa isang ancient, isang classical age saint kasi napaka-human niya. Kasi siya mismo yung nag-reveal, eh, sa Confessions, eh. Itong mga kagaguhan ko dati. Nung bata ako, nagnakaw ako ng prutas. Tapos ganito, ganyan, ganyan. Di ba? totoo. Ah, sa tingin ko yun nga rin yung ano, kaya ang highlight ko nga is yung commitment towards truth, eh. Puwede nating i-adapt mula sa mga Christians, the way we understand heroes unlike Hercules or Mhm. Odysseus, yung heroes na pinortray ng mga poets, 'di ba, na very secular kumbaga. Ito nga yung mga knight in shining armor, ito yung mga conquerors, Yan, yan, yan. Oo. wala tayong pake dun sa milyon-milyon nilang mga napatay. I-highlight natin, hindi, he conquered and established the city of Chuchu which later on produced the most wonderful civilization the world has ever seen. Julius Mga Caesar, Gilgamesh, di ba? 'di ba? Si Marcus Aurelius. Oo. Although I love Marcus Aurelius. One of the greatest emperors and philosophers na Stoic. Pero yun nga Stoicism, yung yeah, yeah. sinasabi ko, yung Christian concept ng martyr. Martyr is witness. Yan ang tamang konsepto, pre. Kasi yung ngayon, yung pagka sinabi mong martir, parang ano lang, tanga. Oo, tangang nag nagbubulag-bulagan at, Oo. hinahayaan ang sariling masaktan. Hindi, martyrdom is mas conscious yun, eh, na, "Teka, I have a choice, Yeah, but that's no, true. no, no, no. May choice akong umalis, may choice akong isipin ang sarili ko. No, but I'm staying. I stand up with what I believe in." O sa values na ito na pinaglalaban ko, sa prinsipyong ito na pinaglalaban ko, ah, hindi ko 'to ibebenta kumbaga. Sa tingin ko Mhm. yung gano'ng concept ng ano, ng martyrdom para hindi na tayo laging magre-rely sa isang tao para magsalba ng isang bansa o ng isang lipunan. Kasi gaya nga hindi ko alam kung anong episode 'to, natutunan ko lang din sa professor ko, ano ba 'yun? If a man is possessed, he needs a priest. Aha. But if a community is possessed or infested, it needs a church, Minsan kung, okay. 'di ba? So kung tao ang sakit, tao ang sagot. Kapag sistema ang sakit, sistema ang sagot. 'Pag community Very ang good. Yeah, I sakit, like that. community ang sagot. Hindi Tama, puwedeng tama. bansa Hindi may puwedeng sakit, tao. tao yung sasagot tapos, 'di ba? Ta's, Ako ang inyong tagapagligtas. oo, na bigyan natin ng bagong ano 'yan, logo. Oops, oops. Hmm, yung mga gano'n. Tsaka yun sa discourse mo sa tapang, hindi bayani yung ano, yung porke may baril at humahawak lang ng baril. Lately, iba din konsepto ng tapang, eh. Sa'kin kung ang tapang kung ang notion mo ng tapang, magtago ka sa likod ng baril, hindi ka matapang. Kasi Nagtatago, eh. gaya nga nung napanood ko dun sa Game of Thrones, you can always be powerful without intimidation, but influence to pursue the greater good, 'di ba? Pursue what is just, what is righteous. 'Di ba kaya nga siya si Daenerys Stormborn
of House Targaryen, first of her name, and Name. a breaker of chains, di Breaker ba? of Chains, Mother of Dragons. Breaker of chains. Grabe yung ginawa niyang revolution, and yun, isa rin yun sa gray area niya na may intention na maayos pero talagang she really faced so much contradiction. Yung nagkaroon ng rebellion, talagang Oo, at nanganib ang kailangan niya rin buhay niya ano, several times, eh. Kasi hindi mo basta-basta mababago ang sistema ng tao lang. Mag-aaklas talaga yung ruling class, putangina, tinanggal mo ba naman ng biglaan, 'di ba, nagsama-sama sila. totoo 'yan, totoo. Swerte Yung lang din ano, siya, medyo may dragon siya, eh, pero, kung ano yun, kung normal na tao yun, wala na. Siya ay mapayapang nahiwalay payapa right na before ngayon. napatay Oo, na siya. kasi minsan yung means, yung weapons, minsan nagtatago tayo dun, eh. Yun yung tinitingnan natin na, ito yung tapang kasi meron akong espada, meron akong dragon, meron akong baril. Pero hindi, eh. Going back sa Game of Thrones, pre, siguro maging controversial 'to, pero I think isa sa pinaka not just, pero masasabi mong in a way matapang ay si Bran Stark. Kasi wala siyang weapon, wala siya ano, ang meron lang siya yung ability na makita yung katotohanan, Na halos 'di wala ba? pa nga, eh. Halos Halos wala pa. Pagdating halos mag sa episode 7 season 7 ka hindi ko na ano yun pero hindi, mm, alam ko nga yun, medyo napanood ko na yun, pero ang point is, ang tagal, putik, ang tagal, ang bagal niya kaya, ang bagal niya, 'di nakakaasar ba? nga, eh. Minsan alam mo yun parang, Halos kaya alam mo na pala, eh, bakit di mo pa anuhin? 'di ba? Ang ibig kong sabihin dun, agree ako diyan. Yung concept nung tapang siguro na nagre-rely ka sa weapons, sa tingin ko yun yung lowest na level siguro ng courage. Kasi sa tingin ko yung courage is the power to influence, eh, to Mm, without actually using force, 'no? Yung 'pag kasi 'pag may sa tingin ko distorted yung notion mo ng courage yung kapag may hawak kang weapon na feeling mo invincible ka. yeah, that's true. Tsaka bakit ko sinabi yung pursuit ng truth? Buti pa sa Game of Thrones kasi, at least kung may makagirian ka dun at kayong dalawa lang dun sa alley, you can really get away with it. Pero sa panahon ngayon na halos lahat may smartphones, halos lahat, you're being watched actually by the whole world kung sino man ang nanonood kasi literal na may nanonood sa'yo. Dati kasi panakot lang yun, "Uy, nakikita ka ng Diyos." Oo, Totoo din yun, hindi ko yun dini-deny. Pero totoo ang yun. point, Pero point panakot nga, tama, ganyan. huwag kang mag-aano, huwag kang magtututot diyan kasi Mag-aano, nakikita ka ni Lord, mahiya ka naman. Hindi, ang kaya tulad may ng mga kaibigan ako tinatakpan yung krus, eh. oo. Ay naku, Tapos na yung computer tatakpan yung krus. kung nasaan ka man. Ayun, ang gusto ko lang sabihin diyan, dahil nga mas nakikita na, mas lantad na yung ating mga ginagawa, tapos you still pursue that, parang, ay, hindi na siya courage, ano na siya, katigasan na ng ulo yun. Iba yung tapang siguro sa yaman. Kahukahangan na nga, eh. 'Di ba lalo na yung mag-aano ka, mananakit ka at manunuto ka ng baril sa unarmed na individual, parang ano ba yun? May movie ako napanood nun, na ano, weapons were originally designed to protect lives, Hmm, 'di ba? And using it against somebody you're protecting defeats its purpose, eh. Wala, ganda lang, ganda food yun, for thought nice lang. yun. Even our knowledge, 'no, ang dami na nating topics dito kasi yung heroism.
It's living one's life to the best of our capability, attempting throughout our very, very short lifetime na makamit yung kaganapan ng buhay. I think that's heroism, eh. Yung hindi kasi porke heroism na nag-aalay ka ng buhay sa iba, eh, parang pakikialaman mo yung buhay ng ibang tao, hindi kasi yun ang heroism, eh. Hindi yan, oo. Yung i-attain mo kung ano yung kung saan ka tinatawag, yun yung pagiging bayani, eh, 'di ba? Si Rizal, hindi naman siya na ewan ko lang, kung baka mali ako, yung mga history majors or historians talaga puwede na i-correct. Sa tingin ko, I would like to believe na si Rizal nabuhay siya ng lahat ng ito meron siyang ganitong kamalayang political and everything. But he just did what he can do and just lived his life. Hindi para maging, "Ay, someday kapag, baka mabaril ako, baka ano, people will celebrate me for it." Hindi, eh, sa tingin ko hindi, eh. 'Di ba? Luna, Bonifacio, hindi hindi siguro. Some most of them actually tragic pa yung pagka-face nila ng death. So, sa tingin ko they were not really thinking about rising up to the ano, to the Call of Fame, eh, 'di ba? Parang sa tingin ko hindi yun about it, eh. Kaya yun nga, yung parang you just live out to the best ng capability mo yung pagtawag sa'yo. So, kung isa kang pari, kung isa kang, ah, health worker, isa kang uniform personnel, you just live it out, eh, with valuation of the truth, 'di ba? Yung integrity mo, 'no? You don't engage in corruption, it's heroism already. You don't engage in falsehood, it's heroism, 'di ba? One way or another, hindi hindi naman laging masusulat yan sa annals, eh. Annals ba tawag dun? Annals, oo. Yes. Hindi Double naman N, annals. oo, hindi naman laging masusulat sa annals of history yung ginawa mo, pero during your lifetime, if you live out your life honorably, you made the Philippines a better place. Yun ang gusto kong paniwalaan yan, 'no. I like that. Kaya commitment to the truth at yun lang yung tanging indicator natin, yun lang tanging guide natin sa tingin ko, para malaman kung nasa wrong or right side tayo ng history. Nice yan. Oo, tingin mo nun or history are written by the victors? Eh, yun ang sabi nila. Kasi Yung minsan written, baka. yung written Pero is gusto kong i-connect yung lahat ng itong mga konsepto ng mga pinagbabanggit natin, no? Via ano, biblical ano, biblical science. Naalala ko kasi yung main thesis ng professor namin sa wisdom literature sa Sapiential. Wisdom literature po sa Bible ay yung Salmo, Proverbs, Job, Song of Songs, Ecclesiastes, Ecclesiastes, ano pa, Book of Wisdom, etc. Itong mga 'to 'pag binasa niyo sila isa-isa, mukha silang hindi ano, pagka binasa niyo lang sila ng separate sa Bible, para silang hindi, religious, literature, 'no? Halimbawa, yung Song of Songs, ano yun, erotical novel yun. Isang beses lang nabanggit yun yung word na Diyos dun, isang beses lang nabanggit. So, sabi niya, ang main thesis ng professor namin is that wisdom is justice. So, the wise is the just. So, gusto kong ipag-connect galing doon yung mga konsepto. Yung wise, yung wisdom, yung courage, yung martyr, yung justice, at yun nga, yung commitment to the truth. So, simula tayo sa wisdom, di ba? Kaya nga, ano yun wisdom literature yun, sapiential, di ba?
minsan ang iniisip natin, ano ba ang wise? Sino ba ang wise? Sino bang maalam? Minsan inaano natin, nako-confuse natin yun sa matalino, sa may alam, sa okay, alam niya ang equation ng Pythagorean theorem, talino siya, siya ang wise. Pero hindi yan, yun yung ano yun yung pinapakita sa wisdom literature na ang wisdom ay hindi lang yung scientific, hindi lang yung academic, kundi may kinalaman din sa buhay. Tapos, pupunta ka ngayon dun sa mga bahagi ng wisdom literature na, kasi sa Proverbs, parang masaya ang buhay, perfect ang lahat, pagka wise ka, perfect. Sa Salmo, halo-halo na. Pero pagdating mo ng halimbawa sa Job, Book of Job, dun, at saka sa Ecclesiastes, dun pumasok yung question of evil, yung mga ganyan-ganyan. No? Hindi ko na ibobore sa mga details na yun. Then papasok tayo dun sa idea ng courage, that the wise is the one who has courage. At ano tong courage na to? Yun nga, nabanggit ni Russell, na hindi lang yung meron kang espada, kaya mong lumaban, kaya mong makipaggera, ay courageous ka na. Kaya towards the end, nung medyo malapit na dun sa Book of Wisdom, kasi ang pinakahuling na isulat before ng, sabi nga ng ibang scholars, baka raw na isulat yon nung panahon ng mga kabataan na ni Jesus o mga ilang taon bago siya pinanganak. So, yung pinaka-late. Towards the end, nagkaroon na ng idea ng martyrdom na ang martyr, courageous siya hindi dahil gusto niyang mamatay, kundi dahil sa conviction niya, dahil siya ay consecrated sa katotohanan, wala siyang pakialam, in a way, wala siyang pakialam kung maging kapalit na yung buhay niya. Kasi ganun siya ka-convinced doon sa truth. And doon tayo papasok na that the wise man is the just. That is the person na hindi lang yung sumusunod lang sa mga batas, automatic na wise ka na. But also someone who is preoccupied with justice. Na hindi matatahimik kapag may nakikitang injustice sa paligid niya. Kasi by doing that, by giving justice to his existence, to the truth, is being preoccupied by the truth. He's being convinced of it. So wala siyang pakialam kung yung mga nasa paligid niya ay targetin siya. Kasi alam niya sa sarili niya na ang importante, yung wisdom, yung sapiensya na tinatawag, ay yung justice. So, isang magandang halimbawa, isang hero halimbawa na maibibigay natin, biblical pa rin. Balikan natin si Job halimbawa. Bakit siya hero? Sabi nila, siya raw ay saint of patience. Hindi po yung totoo. Pagdating ninyo sa chapter 2, hindi na siya pasyensoso. Siya ay makulit na. Siya ay puro na reklamo. Siya ay Reklamador. galit na, di ba? Pero bakit siya Sana di hero? sana di mo lang pinanganak, mga gano'ng Di ba? May mga ganun siya, di ba? Na sinusumpa ko ang araw na pinanganak ako ng nanay ko. sana Pero, bakit siya hero? Bakit siya, in a way, wise? Kasi hindi siya tumigil na humingi na in a way, quote-unquote, makipaglaban sa Diyos. Na humingi ng explanation kung bakit may injustices sa mundo, especially yung tinatahak niyang injustices. Hanggang sa dulo hindi siya tumatahimik nakikipag-away siya, nakikipaglaban siya nung sinabi niya na hindi na ako magsasalita, pero isang buong 2 chapter pa yung kanyang pinagsasabi. So, kasi preoccupied siya dun sa justice, preoccupied siya dun sa truth. Kaya yun yung inaano, para lang matahi ko. Hindi ko alam kung if I am making sense, pero yun yung pagtahi ko na courage is only one part. And courage does not mean na mayroon kang weapon, na meron kang kapit sa mga nasa itaas. Hindi yun ang courage. Courage is being preoccupied with the truth, being consecrated to the truth, and that makes you just, that makes you the wise. Yun lang. Dami kong pinagsasabi.
Naubos ang laway. Hindi, napakaganda niyan. Pero may natumbo ka na gusto ko lang mas bigyan ng diin. Heroism occurs o yung acts of heroism ay nagniningning sa panahon ng adversity. Ah, 'Wag tayong baka kasi mabulag tayo sa part na basta may pinaniniwalaan tayong ito yung totoo na ganito. And feeling natin 'pag na-persecute tayo dahil sa pinaniniwalaan natin that makes us heroes. No, 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 no. Um, it grows in adversity and, while you're at the thick of it, nandun yung heroism. Wala siya dun sa panahon na sinusuot mo na siya as a crown or a laurel. So the shittiest part, yun yung yun yung nicely said. yun yung call ng heroism. Yung talagang 'pag, "Ay, parang wala nung naniniwala sa'kin, parang hindi ko kakayanin, parang ano ba, paano ko ba 'to ipo-pursue, paano pa ako lalaban?" Mga gano'ng mga katanungan. Once we begin to ask the most genuine, the most honest questions to ourselves, as long as we are founded dun nga sa commitment natin sa truth, dun sa wisdom na dun sa courage na nagmumula doon sa commitment na yun, yun na yung mga little moments of heroism na. And, sadly, malalaman lang nating naging heroes tayo 'pag talagang wala na tayo sa mundo. So, you will only know na nag-leave ka ng mark kapag nag-leave ka na, and hindi mo siya malalaman actually. At this juncture, gusto lang din naming i-take yung opportunity nito ni Lennon para parangalan yung isa sa mga naging haligi ng commitment to the truth, si Ginoong Mike Enriquez. Yeah, mhm. Now sa edad Isa na sa 71. na broadcasters. Yes, yes. Lately, 'di ba mapapansin mo sobrang dami ng tribute sa'yo ng mga tao, hindi naman mababasa ni Mike. Mhm. Ang daming memes na na-generate, ang daming mga bloopers na yun na-generate, ang daming impersonation sa kanya. Nung nabubuhay pa siya, most of them for fun, pero ngayon yung sobra-sobrang appreciation and paghanga at pagpupugay sa kanya, it's the very indicator na you really led a life of heroism. Sadly, wala ka na dito para malaman 'yun. Mhm. Pero you really made an impact. Kaya Sir Mike, saludo kami sa iyo. Maraming salamat po. Oo, ang, ang investigador natin ng sumbungan ng hotdog. Sumbong na Alam salamat mo at ba 'yan? hindi niyo tinantanan. Alam mo ba 'yan, sumbungan ng hotdog? Oo, naging Kasi hindi may hotline kasi dun sa prompt, eh. oo, So, nung masasabi niya na yung hotline, hotdog, hotdog. and, very human na with all the Ayun din, excuse saka yun. po yung, hindi siya yung parang pa-perfect lang na parang kailangan perfect ka lang lagi sa ang dami niyang bloopers, pero hindi nagbago yung commitment to the truth. Yung Hindi human niya side niya, ginamit hindi niya ginamit yung clout para mamuliti ka at, unlike some people na, yeah, ah, that's true. 'di ba? So, yeah, kaya labis-labis yung, paghanga at, pagpupugay sa kanya, including sa sarili ko. Yung lumalaki tayo, eh, siya na talaga yun, yung gumigising sa umaga natin at, lalo na nung time nung third year ako, 2000 putang-ina wala kaming TV, radyo talaga. Radio, oo, Umagang-umaga DCWB. after ni Rene Santa Cruz siya yan, yung, ah, ano 'to, super balita sa umaga. Oo, ah, ganun lang. Suggestments, ano bang suggestments natin? Meron ka ba nun? Adjustments,
Yung akin ano, hindi siguro ano, sa iba baka hindi niyo magagawa this week, pero kayo kung kailan ninyo magkakaroon kayo ng time. Ang suggestment ko ay libro. Nabanggit ko na kanina. So, kung gusto ninyo magkaroon kayo ng time makapagbasa, maganda rin kasi yung A Question of Heroes ni Nick Joaquin. It tells the stories of some of our national heroes, hindi lahat, pero some. And I think magustuhan niyo naman po kasi si Nick Joaquin naman ay yung pagsulat niya ay hindi parang academic historian. Para siyang nagsusulat ng nobela. Kasi nagsusulat talaga siya ng nobela. So, kung magkaroon kayo ng time, mahanap ninyo yung libro, that is my recommendation. Suggestion ko ano, practical. Sabi ko nga, maski ano, message yun 'to sa amin. Kasi ano 'to, lifetime naman 'to, wala 'tong deadline. Take a day to review kung the life you're currently leading right now is making you a hero. Kung hindi, mag-resign ka na sa trabaho mo. It's never too late. And whenever you feel face adversity, you feel na parang nawawala ka sa comfort zone mo, just don't forget yung ano, commitment mo sa truth. Di baling pagchismisan ka na sinasabi nilang nanindigan yan kaya ano, Mm. nagkaganyan. Kaysa naman pagchichismisan ka na, grabe yan. Nakisabay yan, kaya ganyan. Kurakot yan. Nagpakain sa sistema. Di ba? Yun lang naman. The end of the day, gaya ng sabi ko, gaya nga ng mga bayani talaga natin, hindi naman nila na ano, narinig yan, nabasa o nakita yung mga papurit parangal. Pero if yun lang din yung consolation natin na Mm. meron siyang pattern. Yeah, Na yeah. like them, if we follow that commitment, alam natin nasa tama tayo. 'Di ba? Di baling wag ka na lang magtama-tamaan. Mahalaga nasa tama ka. Ay, may madami mo mga quotable quotes. Sa yung tama-tamaan, hindi totoo yan. Pag inuulit-ulit daw ang bagay eh. 'Di ba? Bahay-bahayan. Hindi mo totoo yan. Bayan, bulag-bulagan. Bulag-bulagan. 'Di ba? Mas malala pa yung bulag-bulagan kaysa sa bulag eh. Kasi yung bulag, totoo yun eh. Totoo yun, yeah, yeah. Kung bait-baitan ka, banal-banalan Ay, isa ka, pa yun. mapupunta ka sa langit-langitan. Di ba? Ah, Nanlalangit lang. di ba? Banal-banalan ka, di pag banal ka, punta ka sa langit. Pero pag banal-banalan ka, punta ka sa langit-langitan. Ayos, kaya dahil diyan, patuloy kami nagpapasalamat sa inyong pagsama at Maraming salamat. pagiging kasama namin dito sa munting advokasya na 'to na naglalayon na bukod sa maglabas ng mga sentimento o pananaw sa mga bagay-bagay lalo na sa nangyayari sa kasalukuyan dito sa ating lipunan, ay yung ano, ang hangad namin nila makabuo tayo ng community ng mga nagtatanong more than mga bibigay ng sagot. Kasi yung mga nagbibigay ng sagot iiwan na natin sa mga matatalino yan. Mga nagtatanong, yung mga nagdinilay 'no. Kasi at least, kung hindi man natin ma-correct yung mga sistema, at least sarili natin, mga pananaw natin ma-correct natin, 'di ba? Yun, Kaya ayun, exactly. alam niyo naman kung paano kami mare-reach kung may mga tanong kayo, gusto niyo makisawsaw dito sa usapang ito, makisangkot sa mga usapin, meron kaming mga social media platforms. May sariling social media platform na 'tong ano, podcast na 'to. Available sa iba't ibang podcast na apparently major. Platforms. Major. Spotify, sa Google, sa Apple, meron 'to.
May Gmail kami, tamang-usapan-podcast@gmail.com. Huwag po kayong mag-atubiling kuwento, tanong o mag-share kung may mga kuwento kayo gusto niyong basahin namin. Kung gusto Tapos ninyong maging para kaming radyo sa hapon, oo, mga tipong ano, "Dear in Ate honor Melay." in honor of Sir Mike, oo. Gusto mong lait-laitin namin yung kuwento niyo dito, puwede. Maayos Mapa-advice, naman, ayusin naman namin. At, lagi tayong magkita-kita ulit ay magkita-kita gago. kita-kita. Magkarinigan Magkarinigan ulit ulit. tayo, magkarinigan ulit tayo sa susunod na linggo. Um, abangan ninyo yung bago ito, abangan ninyo yung mga mas exciting pang magiging mga podcast kasama yung mga, ah, Yung respetado mga ano, nating mga kasama sa mga kani-kanilang kapita-bitagan. podcast. Yeah. Kaya dahil diyan, ito po kami. Maraming salamat po at ito po muli si Lennon At ako naman si Russell. at ito ang inyong paboritong background noise. Tamang Usapan. Usapang may tama. Bye-bye.